Yes, hello, purihin ng Diyos. At nandito tayo sa isang historical place sa Kagsawa, no? Which is ito yung simbahan na na natabunan based on the history, natabunan at natabunan ng lava nung sumabog ang Mayo Volcano. So nandito yung lahat ng tao kasi syempre ang takbuhan ng tao ng mga Katoliko at the time ay sa simbahan. So siguro Katoliko o hindi Katoliko, ito yung alam nilang matibay kasi nga kung makikita mo ang kakapal ng kanilang mga wall. So iniisipin nila na hindi ito magigiba ng or makakaligtas sila rito. So hindi sila maano. Pero since na talagang dito yung takbo ng lava saka ng malalaking bato, hindi nakaligtas yung lugar na to. So kaya ito ay na-fill up ng lava at kasamang mga nalibing dito. At syempre nasasunog sila ng lava or naluto sila ng lava, di ba? So natabunan sila rito at syempre of course namatay sila. So yun ang historical incidents na nangyari sa lugar na to ng Kagsawa, no? So ito ay matatagpuan sa sa Bicol region, Salbay. Yan. So di ba ang takbuhan ng mga tao walang iba kundi ang Diyos. So, isipin mo ang kanilang mindset, ang kanilang isip, ano't anumang mangyari sa Diyos pa rin sila lalapit, di ba? So kapag ka mga worst scenario na, medyo yun talagang hindi na nila kaya, ang talagang lapit talaga ng tao ay sa Diyos. Kaya yun ang instinct ng isang tao, sapagkat tayong lahat ay nilikha ng Diyos in His own image after our likeness. It means we are connected to God, no? Choice lang natin na tayo ay lumayo sa Diyos. Choice natin yon. Gusto natin mamuhay in our own righteousness, not in the righteousness of God, not on the will of God. So yun ang choice lang natin. But in our instinct, in our inner life or inner being, because we are created in His image and after His own likeness, that we are connected and the breath of God was on us, ay nasa atin ang hininga ng Diyos. Naroon pa rin yung ating instinct na lumapit sa Diyos, no, nandun pa rin. So bakit hindi pa ngayon, di ba? Yun ang nakakapagtaka, ba't hindi pa ngayon na tayo lumapit sa Diyos? Ba't hindi pa ngayon tayo muling manumbalik sa Kanya at magsisi ng ating mga kasalanan? Besides, binayaran na ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng ating mga kasalanan dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga sineselebrate ng lahat ng Kristiyano and even the Roman Catholic, which is a professing Christian na pinananampalatayanan din ang resurrection ng ating Panginoon at ang kanyang pagpapakasakit dun sa krus ng Kalbaryo. So bayad na, no? Binayaran ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin ng iyong kasalanan ay bayad na. So maaari ka nang makahingi ng tawad at ikay patatawarin without any sacrifice na ibibigay or naihahandog mo, sapagat siya na mismo ang naghandog ng kanyang sarili para sa iyo. So yun ang napakaganda. That is the free salvation that God given unto us. So that is the grace of God. So hindi mo trinabaho, hindi mo ginawa yung salvation, yung kaligtasan na yon, kundi ito ngayon ay tatrabahuhin mo na lang. So work it out. So ano yung ibig sabihin ng work it out? Work out your own salvation. So ibig sabihin na yung kaligtasan na yon ay binigay na sa iyo, tatrabahuhin mo na lang. So ang gagawin mo in the first step na gagawin mo is repent. Then yun ang gagawin mo.
So ang repent ay yung panunumbalik mo sa Diyos, na ikaw ay manumbalik sa Diyos, na ikaw ay muling manumbalik sa Kanya. So yun ang iyong gagawin. So and then of course you must be baptized, na ipakita mo na talagang sincere yung iyong pagsisisi, yung iyong panunumbalik sa Diyos. Ipakita mo dahil mismo ang Panginoong Hesus ay binautismohan sa Jordan upang matupad kung ano yung kalooban ng Diyos. So hindi mo patutuparin kung ano yung kalooban ng Diyos, you must be baptized, no? Ipakita mo. Kaya yung sinasabi ng iba that baptism is not important, for me that's not biblical. So hanggat ang salvation ay isa sa mga importante matrimony na ginawa ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nanaog dito sa lupa at inihandog ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, namatay at pagkatapos ng 3 araw siya ay nabuhay na maguli. Pagkatapos na siya ilibing, after 3 days siya nabuhay na maguli at umakyat sa langit. So we believe on that, sabagat yun ang totoo at marami naka-witness nun, no? Even the Roman soldier ay na-witness nila yon, and even all the Jewish people in Jerusalem ay na-witness nila yung kanyang pagkabuhay, sabagat siya ay nagpakita in 500 people at the same time sa iba-ibang dako, no? Sa lahat ng mga tagasunod niya upang ipahayag na siya nga ay nabuhay na maguli, diba? And then lastly, nagpakita siya kay Paul, and then Paul, because si Paul ay si Saint Paul ay isa sa mga umuusig sa mga Kristiyano at the time, no? Isa sa mga umuusig nung pagkatapos ng Pentecost ay inuusig niya yung mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Subalit because of the grace of God ay kinakahabagan siya ng ating Panginoon at siya ay ginawa niyang isang tagasunod niya or disciple or apostles. Kaya siya ay nanatili sa mga apostles ng how many years? 3 years, and then another years, and then another years, and then hanggang sa siya ay manatili doon until he go out to the Gentile nation. At yun na tayo, inabot na tayo doon. So dati ang 12 disciples, ang pinuntahan nila ay 12 tribes of Israel. But now when Paul started to evangelize, started to na mangaral ng salita ng Diyos na ipahayag ng ating Panginoon Hesus, spread the gospel to every nation, no? At yun ang nangyari, inabot na tayo. So now, bakit hindi pa ngayon natin tanggapin ang kaligtasan? Ngayon na, no? Ngayon na, sapagkat yun naman ang takbuhan natin, dun din naman, di ba? Kapag nasa worst scenario na tayo, hindi na natin kaya, saan tayo tumatakbo? Sa Diyos. Hindi naman tayo tumatakbo sa kung saan-saan, di ba? Yung kapag nasa bingit na ng kamatayan, sa Diyos pa rin tayo tumatakbo, di ba? So ibig sabihin, bakit hindi pa ngayon? Kaya nga sinasabi ng Hebrew, today is the day of salvation, and 2 Corinthians, today is the day of salvation. So ibig sabihin, ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi na bukas. So wag mo na ipagpabukas pa, dahil hindi natin alam kung ano yung kinabukasan, yung bukas natin. Although we have life, God given us life because God given us grace, na magkaroon pa rin tayo ng buhay, although that grace is come from Genesis, diba? Hindi lamang yan sa New Testament, it's come from Genesis. Bakit? Dahil nung nagkasala sina Adam and Eve, nagkasala sila ay hindi pa rin sila binawian ng buhay. So grace was given unto them at sinuotan pa rin sila ng damit, di ba? Hinanap pa rin sila, Adam, hinanap pa rin siya ng Diyos, di ba? No. So ibig sabihin, hindi ka agad-agad binigyan ng kamatayan si Adam, but the cursed ay ikinabit yung cursed. So hindi lang death kundi cursed ang ikinabit. By your sweat you will eat bread. So that's why we work. So that's why nagtatrabaho tayo, that's why nagpapagal tayo. At kapag mahaba yung ating pinagpapagal at talaga mabigat yung ating pagpapagal, malaki rin yung sweldo natin. Of course, di ba? Nag-overtime tayo, di ba? So malaki yung sweldo natin. So dahil yun naman talaga yung sinabi ng ating Panginoong Diyos, by your sweat you will eat bread. So pagka pinagala natin ay kakain tayo. So kaya
kudos dyan, doon sa mga hindi nagpapagal. So magpagal tayo dahil yun naman talaga yung ano ng ating Panginoong Diyos na inano sa atin to 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 sweat, di ba? Upang tayo ay magkakain ng tinapay. So kaya walang taong hindi nagtatrabaho the time, lahat nagtatrabaho. So even the king at the time ay nagtatrabaho. So yung mga righteous king, no, unlike dun sa mga unrighteous, of course mayroon din. So don't belong to that unrighteous human, sapagkat yun minsan ang hindi kinalulugdan ng Diyos. So nagkakaroon ng mas matinding curse, although yung curse na yon na by your sweat you will eat bread, ibig sabihin there's a grace on that sweat, there's a grace on that curse, diba? Nagpagal ka, meron kang sweldo, meron kang pangkain. So diba, it is the grace of God. So, hindi ibig sabihin na hindi ibibigay sa iyo, bibigyan ka. So sweldohan ka at meron kang makakain, meron kang magkain sa iyong hapagkainan. So yun, so the grace of God was on the Genesis, of course. Doon nag-umpisa yung grace sa pagtawag pa lang ng ating Panginoong Diyos kay Adam. That is the first grace that God given. Kaya doon sa John 1, I think 14 to 17, no, doon ninyo mababasa yung grace upon grace, di ba? Grace for grace. So di ba, ibig sabihin from the grace of God, from the grace in Genesis until the grace of the New Testament, until the grace that is the Lord Jesus Christ was given. So yun, so from that grace to grace ay pinagkalooban niya tayo ng kaligtasan. So that's why ang ating Panginoong Jesus ang naging kasagutan at nagbayad ng lahat ng ating mga kasalanan. So bakit hindi ba natin ngayon ipagkaloob or hindi pa tayo manampalataya sa Kanya, ipagkaloob ang ating buhay? Lord, sabihin natin, Lord God, nagsisisi ako ng aking mga kasalanan at tulungan mo ako na wag na magkasala muli. At tinatanggap ko ang Panginoong Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay, sapagkat yun ang nasabi po ninyo sa yung mga salita na pag amin siyang tinanggap, pag akin siyang tinanggap, ako'y magiging kabilang sa iyong karaan at magiging anak mo. Kaya tinatanggap ko siya sapagkat nais ko na mapabilang sa iyong kaharian, nais ko na mapabilang bilang anak mo, upang makasiguro ako ng kaligtasan na wala sa sanlibutan ito, kundi nasa Panginoong Jesus, sa iyong bugtong na anak. Kaya tinatanggap ko siya bilang aking Panginoon tagapagligtas ng aking buhay. Tanggapin po ninyo, Ama, ang aking kapatawaran. Tanggapin po ninyo, Amang banal, ang aking pagsisisi at mapatawad ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Yan. Kapag pinanalangin po ninyo yun, ang Panginoong Diyos ay malulugod sa inyo. At hindi lang yun, nagbubunyi ang libu-libong anghel sa langit. The legions of angels were praised. Nagbubunyi sila at nagsasaya dahil sa isang tao na nagbabalik loob sa Kanya. Just imagine, His image, His likeness, nagbalik loob sa Kanya. Kahit sino naman magbubunyi nun, sapat yung pag-aari niya muling bumalik sa Kanya. Like doon sa prodigal son, doon sa Luke 15 na nabanggit, no? Na talinghaga ng ating Panginoong Jesus. So yan, nakabalik sa Kanyang muli. No, kaya sasabihin ng Ama, tayo magbunyi sapagkat ang aking anak na to ay namatay at muling nabuhay. So yung death dun sa Genesis na sinabi, and you will be die kapag kumain ka ng prutas ng pagkaalam ng mabuti at masama. At ito ngayon ay binalik, and you give you life. No? He give you life at muli kang nabuhay. Kaya yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon Jesus dun sa Kanyang talinghaga, na tayong lahat ay nagkaroon muli ng buhay na kasama siya, buhay na kasama na niya. Amen. So praise God. So napakaganda. Kaya ngayon na ang araw ng kaligtasan. So wag mo na ipagpabukas, kapatid, kapag narinig mo ang video ito. So pray to God and start living in His will again. So sapagkat yun naman po tayo,
na talagang yun naman talaga yung ano natin, nature natin. Do not believe on other way, do not believe on not the will of God, so yung hindi niya kalooban, kundi manampalataya tayo ng dun sa kanyang kalooban. Okay, so praise God. So hoping ay nabigyan ko po kayo ng linaw sa ganitong klaseng pagkakataon, na habang nandito ako ay nakita ko na napakahalaga pa rin na talagang ipahayag ang salita ng Diyos kahit dito sa social media. So God bless everyone, and hoping to na makapagbigay pa uli ako ng mga other messages, at maaari po kayong pumasyal sa mga simbahan na nagtuturo talaga ng katotohanan, no? Mayroon akong mga alam, hanapin po ninyo yung mga simbahan ng Assemblies of God, Jesus is Lord, at yan yung mga malalaking simbahan na maaari po ninyong mapuntahan. Okay, at ako naman po ay kabilang ako sa Shepherd's Light Ministry, Our God Reigns Ministry, at sa New Creation in Christ Worship Assembly. So, at baptized po ako ng Assemblies of God. So, kaya ako po ay sent out pastor ng Shepherd Light Ministry at ng Our God Reigns Ministry. So, under by Pastor Ardabuan. So, praise God, purihin ng Diyos, hoping na nabigyan ko po kayo ng mensaheng ganito na maaari makapagbigay sa atin ng linaw, sapagkat napaka-importante. The clock is ticking. Hindi natin alam yung second coming ng ating Panginoong Jesus. At least we are ready. Handa tayo sa kanyang pagbabalik. Amen. So tatanggapin kanyang welcome, my dear children, or welcome my son, welcome my daughter. Do you believe on me? Yes, of course. Diba? Masasabi natin, of course, Lord, I believe in you and have faith in you. At sinuko ang aking buhay sa iyo. Wow! Diba? So, in return, He will accept you in His kingdom. So, okay. God bless everyone. And pagpalain kayo ng Panginoon at lumahad kayo ng ayon sa kanyang kalooban. Bye-bye.